Magandang araw na naman po sa inyo mga palangga ko. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod, Triple C Cooking, at maghahati na naman po tayo sa inyo ng napakasarap na recipe na pwedeng yung pagkakitaan. Ayan, maliit na puhunan pero goods na goods ang kitaan. Kaya naman mga palangga, kung gusto niyo pong mapanood ang recipe ito at gusto niyo pong gayahin para sa inyong negosyo, aba naman, arat na panoodin na ang full video. Tara na, mag-start na po tayong magluto. Ayan po ang ating kasaba. Ayan mga palangga, pinagiling ko po yan sa aming market dito sa Palawan. Ayan, para mas pino siya. Kaya lang mga palangga, kapag pinagiling mo siya, hindi pa rin po maiiwasan na may buo-buo. Kaya kailangan po natin siyang i-massage. Ayan, pero dapat po yung inyong kamay ay may balot po na plastic gloves. Ayan, para makapa nyo po talaga yung texture kung may bubo pa o wala na. Ayan, dahil ayan po ang napipili natin dyan sa ating giniling na kamote, diba? Ang dami. Diyos ko po, akala nyo lang po ay magkano lang ang kilo ng kamuting kahoy, pero ang mahal may benta yung inyong produkto. O Diyos ko po, ang nawawala po sa aming kamuting kahoy ay halos kalahating kilo or halos mag-iisang kilo. Ayan, sa balat pa lang, tatanggalin ang balat. Tapos yung mga tira-tira, yan yung mga buo-buo. Ayan, halos kalahating kilo ang nawawala. Ayan mga palangga, naglagay po pala ako dyan ng margarine para malinamnam po ang ating cheesy kasaba. Pero mga palangga, pwede po kayong gumamit ng butter. Ayan, gumamit lang po ako dyan ng margarine kasi nga po pang masa lamang po itong ating ingredient. Ayan, pwede nyo po yung pagkakitaan. Ayan, mga palangga, hindi porket margarine lang po ang nilagay ko ay hindi po masarap ang ating kasaba, cheesy kasaba. Masarap na masarap po yan, malinamnam. Try nyo po ang recipe nito dahil siguradong magugustuhan ninyo at siguradong pwede yung pagkakitaan. Ayan, minix-mix lang po natin yan or minikos-mikos lang natin yung ating kamuting kahoy at ang ating margarine. Ayun. O diba, pag na-mix na po ng maayos or nag-mix na po yung margarine sa ating kamuting kahoy, eh, pwede na po yan. Ayan. O, diba, wala nang bubo na margarine? O, very easy. Ayan, yung mga palangga. At isusunod po natin ilalagay dyan yung asukal. Ayan. At dahil yung ating kamuting kahoy dito mga palangga ay nasa 1 kilo lang, kaya inilagay ko pong asukal ay siguro sobra lang siya ng 1/4 kasi matamis na rin naman po yung kamuting kahoy. So pag kalahating kilo parang over sweet na po siya. Ayan, kaya sobra lang po sa 1/4 or 300 grams lang po ang aking nilagay or 350 grams na sugar. So ayun na mga palangga, naglagay po ako dyan ng pangalawang gata. Yun. Pangalawang gata po yan, yung gata na may halong tubig. At i-mix lang po natin siya mga palangga. So nakita ninyo lumutang na po yung margarine. Okay lang po yan dahil maluluto din po yan mamaya. So naglagay po tayo dyan mga palangga ng pangpalambot ng ating kasaba. Ayan, at pampalagkit. Ang tawag dyan ay kasaba starch or kasaba, hindi kasaba flour ha, kasaba starch lang po siya. Ayan. Nagdagdag lang po ako mga palangga ng 1 basong tubig. Ayan. 2 pala. Hindi nakita. 2 basong tubig po ang aking nilagay. At imikos-mikos po natin yan mga palangga. So, ayan na. Ganun lang ka-easy, o diba? Pero mga palangga, kung gusto nyo pong magdagdag ng iba pa pong mga ingredient, kagaya po ng condensed milk or i-replace nyo doon sa asukal ay condensed milk, ay mas okay po, mas masarap. Ayan, at nalagay po tayo dyan ng ayan yung vanilla. Ayan, vanilla flavor. Oh, di ba? Para pag naano na siya, na steam na siya, mabango, di ba? Kaakit-akit, parang ako. Joke lang. Ayan na. O, di ba? Very easy lang mga palangga. Alam niyo po yung mahirap lang diyan kung mamanu-manuhin niyo, hudkurin yung kamuting kahoy. Yun, very easy mga palangga. So ayan na, dahil marami po ako ditong tab, hindi na po ako bumili ng hulmahan. Diyan na agad sa tab natin inilagay. Mga sobrang tabo, di ba? Nagamit pa natin. Kaysa itapon natin yung mga ganyan, mas maganda gamitin na lang natin kagaya niyan sa pagluluto ng mga kakanin or di kaya lalagyan nyo ng mga
overlift ninyong pagkain. Ayun. So, ayan mga palangga, technique po dito para mas maganda yung pagkakaluto ay bago nyo po isalang sa steamer, kailangan i-mix nyo po muna yung mixture natin ng kamuting kahoy or ng ating kasaba. Ayun. O, diba? Para pantay po ang pagkakaluto. Yun. Mga 3 ganyaan lang po. So, isa lang na po natin yan. Ayan yung ating steamer at isang tab lang po ang kakasya dyan dahil maliit lang po ang aking steamer. Ayun. Diba? Ayan, takpan po natin mga palangga. At, ayan ulit, nag-mix-mix po tayo dyan. Dahil magsalang pa po tayo ng isa. Yan, 2 na. 2 patong po kasi yan yung aking steamer. Yan sa baba, tsaka yung sa taas. So, ayan, nantayin lang po natin ang maluto mga palangga, yung ating sinalang na kasaba. Ayun. So, agad-agad, na-check na natin. Ayun, na-check na natin mga palangga at luto na siya. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry doon sa mga lumulutang na margarine dahil siguradong matutunaw din yun. Ayan na ang ating bagong luto na kasaba. At mainit-init pa. At napakalambot niya mga palangga. Napakasarap. Kahit po, masarap siyang kainin pag mainit. Masarap din siyang kainin pag malamig. Grabe ang lambot at malamig siya. Lalo na swak-swak siya ngayong tag-init. O yung init ang panahon. Naku, napakasarap ng kasaba na yan. At ipartner mo sa black coffee. Oh, diba? Saan ka pa? Napakasarap. Imagine mo ba yun? Ayun, magsalang po muna tayo ulit mga palangga. Yun. At yung isa pa, syempre. Yan. Ayan. O, diba? Takpan po natin ulit. At syempre, agad-agad, luto na yan. Ganon. O, diba? Luto na siya agad-agad. So, mga 3 salang tayo mga palangga. Ganyan lang po kadali yung procedure ng pagkaluto na kasaba, cheesy kasaba. Alam niyo ba kung bakit siya sinabing or bakit cheesy kasaba? Dahil yung toppings niya ay cheese. Ganon lang. Ayan. Steam-steam lang tayo mga palangga. Ayan, ito na po yung pang-last na salang natin, pangatlong salang. So, 6 na tab po ang ating nagawa. Ayan. Salang din po natin yung isa pa. At syempre, takpan natin at pakuluan natin na mga 5 minutes to 8 minutes. At luto na yan. Kasi mabilis na naman pong maluto ang kasaba. Yun. Depende yan sa kapal ng pagkakalagay niyo mga palangga. Yung sa akin po kasi 8 minutes talaga. Lutong-luto na siya at malambot na. So, ayan mga palangga ang ating pangatlong salang. So, okay na po yan. At ilalagay po natin yan sa lamesa. Palalamigin po muna natin bago natin ilalagay syempre sa ref. At ito na. Ayan ang ating finished product. Mga palangga, I'm so sorry. Hindi ko po na-videohan yung paglagay ko ng cheese at paghiwa ko niyan. Pero alam kong easy na lang yan sa inyo. At mabilis nyo na lang po yan magagawa. Basta't nai-steam nyo po yung kasaba. Ayan. Diba? Ang dami ko nagawa. Sa magkano yan? 100 pesos per pack. So, nakagawa ko dyan ng mga 12 pieces. So, 1, 2. O, diba? Very easy. Mga palangga, yung sa gitna na yan, baka nagtataka kayo, paano ko yan ginawa? May nagawa na po akong video niyaan. Yan. I-check nyo na lang po sa mga uploads ko. Yung ganyang, yan. Mayroon yan siyang, bukayo. Ayan. I-try nyo pong panoorin yung aking vlog niyaan. Yan, hanapin nyo lang po sa aking mga videos. Ayun. Di ba mga palangga? Mayroon na kayong pambenta. Napakasarap at siguradong magugustuhan ng inyong mga customer. Ayan. Thank you so much po sa inyong panonood.